Judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Abril, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito ng mainit at komprehensibong balita sa umaga na balita na. Ako po yung sa kalan po ni Bao de la Cruz, ako po yung kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte isasalang na sa paglilitis ng International Criminal Court matapos kumpirmahin ng Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng kaso laban sa kanya. Mga abogado ni Duterte hindi na nagulat sa desisyon. Mga abogado ni Vice President Sara Duterte iginiit na walang hindi nagtutugma sa SALN at mga bank transactions ng Vice Presidente. Mga suspicious transaksyon na tinukoy ng Anti-Money Laundering Council hindi umano nangangahulugan na mali o iligal ng ginawa ni Duterte. Ginawang pag-iwan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Kamara ng selyadong kahon na naglalaman ng mga income tax return ni Vice President Sara Duterte at mister na si Atty. Mans Carpio, labag sa batas ayon sa dating commissioner ng BIR. 50% ng mga Pilipino naniniwalang mas sumama ang kanilang buhay sa nakalipas na isang taon batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Mga pampublikong sasakyan na hindi nagbibigay ng diskwento kahit nasa ilalim ng Service Contracting Program pinagpapaliwanag ng LTFRB. No contact apprehension policy laban sa mga nagkalat na mga basura at illegal parking ipatutupad na ng MMDA sa susunod na linggo. Petisyon para sa 200 piso na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region inihain ng grupo ng manggagawa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At Pangulong Bongbong Marcos tutugon sa utos ng Korte Suprema na magkomento sa petisyon na humihiling na sumailalim siya sa hair follicle drug test ayon sa Malacanang. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, isasalang na sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Orian Mayey, tagapagsalita ng ICC, kasunod yan ng pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa lahat ng kaso laban sa dating Pangulo, kabilang ang crime against humanity of murder and attempted murder. Judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Kinumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 na may basihan para isalang sa trial proper si Duterte. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011
and the 16th of March 2019 in the context of the war on drugs campaign. Nagdesisyon umano ang mga maestrado batay sa mga ebidensya at mga argumento na ibisinta ng mga prosecutor at ng depensa. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Posible ba itong pag-usapan kung sa korte mismo o sa pamamagitan ng video conference haharap si Duterte sa paglilitis? The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Ang tinig ni Orian Mayay, tagapagsalita ng ICC. Umaga na! Balita na! Hindi na umano nagulat ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 na ituloy na ang paglilitis sa mga kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ng abogado ni Duterte na sa ICC na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi na nakakapagtaka ang desisyon ng Pre-Trial Chamber na base anya sa mga hindi napatunayang pahayag na mga self-confessed murderer na ginawang cooperating witness. Hindi nga man lang anya nasuri ang kredibilidad ng mga testigo na ito sa confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na anya ng ibang katauhan ng mga testigo at gagastusan mula sa international community funding mula sa Office of the Prosecutor. Sinabi ni Kaufman na sa paglilitis, patutunayan ng depensa na ang tinutukoy na patakaran ng Estado na pagpatay ay isang ganap na katangiisip. Ipakikita rin umano ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Kayo'y nakikinig sa Umaga na! Balita na! Ikinatuwa ng mga pamilya ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killing o EJK ang pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC sa lahat ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot umano ito sa dasal ng libu-libong biktima ng EJK mula noong alkalde ng Davao City si Duterte hanggang maging Pangulo ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang mga appointed ICC Counsel ng mga biktima na isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating presidente gaya ni Duterte. Isang pag-asa umano para sa mga biktima ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. Ayon naman kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, ang magkakasunod na desisyon ng ICC hinggil sa jurisdiction at confirmation of charges ay mahalagang hakbang na nagbubukas ng daan para sa paglilitis sa kasong crimes against humanity. Tamaan niya ang naging hakbang ng pagdulog at pagrereklamo sa ICC. Ngayong lilitisin na si Duterte, dapat anyang maganda na ang mga biktima para sa kanilang magiging partisipasyon sa proseso. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZBB. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na malinis ang kanyang service record at hindi siya kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Tugon ito ni Duterte sa mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng House Committee on Justice noong Miyerkules. Ayon kay Duterte, sa loob ng halos isang dekada ay pare-parehas lang ang kanyang mga inilalabas na mga hindi kapani-paniwalang kwento ni Trillanes tungkol sa umano'y bilyon-bilyong piso sa kanyang umano'y mga bank account.
Binigyan din ng Vice Presidente na walang bago sa naratibong ito maliban lang sa mga makinaryang nasa likod ngayon ni Trillanes. Kabilang na anya rito nakaupong presidente, mga miyembro ng Kamara na nakatanggap umano ng mali-maletang salapi, ang Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, ang lahat ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Ang bawat sentimo niya ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Sinabi pa ni Duterte na ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko ipinapasok ang pera, kundi sa maleta. Umaga na, balita na! Pinalagan ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi umano nagtutungma ang mga mahalagang nakalagay sa SALN sa mga bank transaction na ipinakita sa impeachment proceedings sa Kamara noong Miyerkules. Ayon kay Atty. Michael Powa, abogado ni Duterte, wala namang hindi nagtutugma. Sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n? Sa pagdinig, sinabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na mayroong mahigit 600 cover at suspicious transaction sa mga bank account ni Duterte at kanyang mister na nagkakalaga ng 6.7 billion pesos. Pero giit ni Powa, ang suspicious transaction ay hindi nangangahulugang mayroong mali o illegal na aktibidad. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Paliwanag pa ni Powa, umabot sa halos 7 bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa loob ng mahigit 18 taon. Sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, in-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. It's not determinative or conclusive as to magkano pa talaga yung nasa loob ng account. Iginit pa ni Powa na walang katotohanan na hindi nagdeklara ng cash on hand ang Vice Presidente sa loob ng ilang taon ng kanyang SALN. She disclosed because it was all lumped under yung others. Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles, others, ganyan. So yung cash in bank, kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po, kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Ang tinig ni Atty. Michael Powa, abogado ni Vice President Sara Duterte. Umaga na, balita na! Hindi pinapayagan sa batas ang ginawang pag-iwan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Kamara ng selyadong kahon na naglalaman ng mga income tax return o ITR ni Vice President Sara Duterte at Mr. na si Atty. Mans Carpio. Yan ang sinabi ni dating BIR Commissioner Kim Henares. That's even not allowed in the exception because he said, furnish its appropriate copy with copies of the income tax return. So, leaving it there, you already furnish them with copies. Paliwanag ni Henares, may ilang exemption lang sa nakasaad sa National Internal Revenue Code kung saan pinapayagang isapubliko ang ITR. Kabilang dito ang paghingi ng kopya ng Kongreso in aid of legislation. Kung iutos ng Presidente na bigyan ng kopya nito ang kalihim ng Department of Finance at kung hingin ito ng Korte. Ibang usapan na niya kung ang Senate Impeachment Court ang hihingi ng tax records. Ganito niya ang ginagawa noon ni Henares nang ipatawag siya sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 para ipresenta sa pagdinig ang tax record ni Corona at may bahay nito. Senate is already a court.
no, because it's an impeachment court. So this Section E will now be the exception. Although in my case, I asked the President authority to release the return. Ang tinig ni dating BIR Commissioner Kim Inares. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Re-resolbahin ng House Committee on Justice sa kanilang impeachment proceeding sa April 29, 2026 ang issue ng selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax documents na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Sinabi ng chairperson ng Justice Panel na si Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro na kailangang resolbahin ang usapin bago magbotohan ng komite kung may probable cause ba ang dalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Hindi ko rin alam kung anong tamang posisyon ang gawin. But one thing is certain, we need to resolve whether to open or not before we vote in the Justice Committee because we cannot leave that hanging. Ayon kay Luistro, kung siya ang tatanungin, isusulong niyang huwag nang buksan ng Justice Committee ang selyadong kahon ng BIR at sa halip ipadala na lamang sa Senado na tatayong impeachment court at maglilitis sakaling maiakyat doon ang articles of impeachment. I do not want to place the Justice Committee in a very difficult situation na ayan ka na naman, nasa Supreme Court ka na naman, Yes, di ba? oo. And considering meron pang 3 na pending doon. Yes. I am inclined to suggest to the justice members not to open, no? And if in case ito nga yung maging decision ng justice members at magkaroon ng determination ng probable cause at suportahan ito ng plenary, we will just transmit it the way it was received by the Justice Committee, a sealed box from the BIR. It will depend on the senators whether or not they will open it. Ang tinig ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Oras alas 3:49 ng umaga, labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga Na, Balita Na! DZBB, Balitang Totoo.
Babae patay matapos saksakin ng dati niyang kinakasama na isang kagawad ng barangay sa Las Piñas City. Nakatutok sa balita na yan si Olan Bola. Olan. Patay ang isang 37 anyos na babae matapos siyang pagsasaksakin ng kanyang dating kinakasama at kasalukuyang kagawad ng barangay sa Las Piñas City. Kinilala ang biktima sa alias na Glyza na isinugod pa sa pagamutan ngunit binawian din ang buhay dahil sa 8 tama ng saksak sa kanyang katawan. Arestado ang suspect na si alias Melvin, 47 anyos, na nasa ospital din ngayon dahil sa mataas na blood pressure at lagnat. Ayon sa pulisya, kausap ng isang testigo ang biktima sa Edsan Compound, Barangay Manuyo 2. Bigla mo nung dumating ang suspect at pilit nitong kinakausap ang biktima. Pinipilit din naman nung kinukuha ng suspect ang cellphone ng biktima para tingnan ang laman. Hanggang sa nagkainitan ang dalawa at pinagsasaksak na ng suspect ang babae. Hinihinalang selos ang motibo sa krimen. Na-recover ang 2 patalim na ginamit sa suspect na naharap ngayon sa reklamong murder. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZWB. Balitang totoo. Umaga na! Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, hindi natuloy ang unang schedule ng biyahe sa labas ng bansa ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng pangalawang Pangulo na nagbago ang kanyang plano dahil last minute na siyang nabigyan ng Travel Authority o pahintulot na makaalis ng bansa. Magpapadala umano siya ng bagong request o hiling sa Malacanang kasabay ng apela na mabigyan sana siya ng sapat na panahon para makapaghanda sa biyahe at para makapaglatag din ng epektibong security arrangement. Patay sa original na plano, bibiyahe sana si Vice President Duterte sa the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula April 23 hanggang May 15, 2026. Kahapon inanunsyo ng Office of the President na naaprubahan ang pagbiyahe ng Vice Presidente. Umaga na! Balita na! Itinanggi ng Malacanang na last minute nang inaprubahan ang travel clearance ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na isang araw bago ang biyahe ni Duterte karaniwang ibinibigay ang kanyang travel authority kahit pa sa mga nakaraang travel request nito. Sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Ayon kay Castro, nag-request ang Vice Presidente noong April 14 at kadalasan ay tumatagal na 5 araw ang pagproseso nito. Pero ang 6.7 billion question anya ay kung ano ang nagpabago sa isip ng Vice Presidente para hindi na tumuloy sa mga biyahe sa abroad. Matatandang sinabi ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment proceedings sa Kamara na mahigit 6.7 billion pesos ang kabuang halaga na itinuturing na suspicious transaction na dumaan sa mga bank account ni Vice President Duterte at mister na si Atty. Mans Carpio mula 2006 hanggang 2025. Bakit nagbago ang isipan ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Binigyan din ng palasyo na hindi pinipigilang bumiyahe ang Vice Presidente at patunay dito ang mga nakaraang biyahe niya sa abroad. Mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. Ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZWB. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga pampublikong sasakyan na hindi nagbibigay ng nararapat na diskwento kahit nasa ilalim ng Service Contracting Program o SCP. Babala ni LTFRB Chairman Assistant Secretary Vigor Mendoza posibleng matanggal sa SCP kapag napatunayang
may paglabag ang PUB. Posible rin umanong bawiin ng prangkisa nito. Ayon kay Mendoza, mayroong mga mystery rider na ipinapakalat ang LTFRB para alamin kung tumatalima ba sa mga patakaran ang mga kasali sa SCP. Issue po kami ng show cause orders dun sa mga na-report po sa amin, mga 3 units po yon, na nag-issue na po kami ng show cause orders, tapos pinapahinto muna namin yung bayad sa kanila hanggang hindi natin matapos tong investigasyon na to. And if it is found out na totoo to, hindi lang ho sila matatanggal sa programa, pwede pa masuspend o ma-revoke ang kanilang prangkisa. Ang tinig ni LTFRB Chairman Assistant Secretary Bigor Mendoza. Umaga na, balita na! Tinawag na basura ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang ibinibigay sa kanilang listahan ng mga Transport Network Company o TNC ng mga driver-rider na dapat tumanggap ng cash assistance sa 5,000 piso. Hinamin ni Gatchalian na sinermonan niya ang mga kinatawan ng mga TNC sa pulong nila kahapon dahil ang mga social worker anya ang napagbubuntunan ng sisi sa mga payout. Taas ang sinabi ni Gatchalian na sinisisi niya ang mga TNC sa problemang ito dahil sa mga dobleng pangalan na isa sa dahilan kung bakit hindi na may sakatuparan ang paggamit ng mga e-wallet. Binigyan ni Gatchalian ng mga TNC na hanggang Lunes para linisin ang mga listahan para makapagtakda ng panibagong payout sa mga hindi pa nakatatanggap. Dismayado ang kalihim dahil pinangakuan niya sila ng malinis na listahan pero ang dumating sa kanila ay junk list o basurang listahan. Umaga na, balita na! Tutugon si Pangulong Bongbong Marcos sa utos ng Korte Suprema na magkomento siya sa petisyong humihiling na sumailalim siya sa hair follicle drug test. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung utos ito ng Korte, tatalima ang Pangulo. Sinabi ni Castro na ilalabas naman nila ang tugon ng Pangulo kapag nakasunod na siya sa atas ng Korte Suprema. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Sa ngalan po ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gato. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na si Manny Vargas. Mga kapuso, dito sa DCWB walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong